Ilang pong araw ang kailangan bago ang isang itlog ay mapisa at maging sisiw? Kailangan nyo daw po ng mga 20 to 30 days. Ilang araw o buwan ang kailangan para pagpaguran ng isang nagtatanim, para yung kanyang itinanim, yung buto, yung bini ay lumaki, para ito ay ma-harvest niya. Kailangan nyo daw po ng 120 days or roughly 4 months. Kayo pong mga nagtatrabaho, ilang araw yung kailangan yung pagpaguran bago ka sweldohan? You need 15 to 30 days. See here, my dear friends, that all good things needs two things. It needs time and effort. Itong mabuting bagay, kailangan mo ng oras, panahon, at pagtsatsaga, pagpapagod. But the question is, what is the ultimate good? Ano yung pinaka-mabuti sa ating buhay? It is really the salvation of our souls. Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang kalinisan ng ating espiritu. Yung tayo ay makapasok at mabuhay sa langit. Kasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. That is the ultimate good. Yun yung pinakamabuti. If the egg, in order for it to become a chicken, needs 30 days. If the seed, in order for it to bloom, you need 120 days. If you, before you can receive your salary, you need 15 to 30 days. How much time do we need in order for our souls to be cleansed? In order for us to achieve eternal life? Gaano ba katagal ang kailangan natin para tayo ay makapasok sa langit? Gaano katagal tayo dapat magdasal, mag-ayuno, magsakripisyo, tumulong sa mga mahihirap? Can we say that 40 days is enough? Sapat na ba itong isang kwaresmang ito? Can we say that every Sunday, 1 hour, every week is enough? Can we say going to Mass, every novena, every Christmas, every time that you celebrate your birthday, is that enough for you to cleanse your soul and for you to inherit eternal life in heaven? Parang hindi pa po sapat, hindi po ba? It seems that this lifetime is still not enough for us to inherit life in heaven. Dahil sa totoo lang po, isa lang ang talagang kailangan natin para tayo ay maligtas. At ano po yun? Ito po ay ang pagmamahal at grasya ng Diyos. It is only the grace and the love of God that can assure us that our souls can be cleansed from sin. It is only the grace and the love of God that can promise us heaven. Pagmamahal at grasya lang ng Diyos ang makakaligtas sa atin. Para saan pa itong ating ginagawa? Para saan pa itong inuubos nating oras sa kwaresma, sa pananalangin, sa pagsasakripisyo, sa pagsisimba? Para saan pa ito? Well, think of this, my dear friends. No? Kahit na paano tayo gustong iligtas ng Diyos, kung naman tinali mo ang sarili mo dito sa mundo, hindi ka niya maiuuwi sa langit. Kahit anong gawin niya na alisin ka sa mundong ito, kung talagang tinali mo na, or in other words, you have attached yourself here in this material world, it will be very difficult for God to save you. We are doing all of these spiritual exercises, these activities in our church, in order to deter
detach ourselves from this world and to attach our souls to God. Dahil tandaan nyo rin po ito, where you spend your time, you get attached to. Kung saan mo inuubos, ginugugol ang iyong oras, doon dumidikit ang iyong sarili, doon ka nananatili. At pag matagal ka nang nandiyan, dahil naubos na ang iyong oras, panahon at buhay diyan, ang hirap mo nang alisin diyan. Amen? Bakit po ba, tignan niyo, yung mga sabungero, mas mahal na mahal nila yung kanilang mga manok kaysa sa kanilang mga pamilya? Kasi umaga pa lang nandun na sila sa kanilang mga manok. Hinahawakan, kinakausap, hinahalikan, pinapakain, pinapainom pa ng vitamins. Bakit? Yung asawa ba nila? Ganyan din ba yung treatment? Kinakausap ba? Hinahawakan, hinahalikan, pinapakain. Binibili ba ng vitamins yung mga bata? Buti pa yung manok, nakakainom ng vitamins. Misa nga po nakakatawa, alam nyo, meron po mga gumagawa nito. Nagko-communion sila, pero hinahati yung communion, pinapakain sa mga manok nila. Paniwala po, nalalakas daw yung manok, pag lumaban, hindi mamamatay. Sabi ko nga, buti pa nga yung manok, nagko-communion, yung tao, hindi. But can we blame them? Masisisi niyo po sila. Buong araw nandun sila doon sa manok nila eh. Why are they so attached? Why are they so in love with that animal? Dahil mas mahaba yung panahon na inubos nila doon sa kanilang manok. Bakit pa nagtataka po yung mga iba sa inyo na may asawa kung meron silang babae? Baka mas marami pa yung oras sila nakikipag-text, nakikiusap doon sa kanilang mga babae kesa sa inyong mga tunay nilang asawa. Can you blame them? Because they spend so much time, more time with them. Mas marami yung oras nila kesa sa iyo. Di mo rin masisisi yung mga anak mo. Bakit mas mahal na mahal nila yung barkada nila kesa sa inyo, mga magulang niya? Dahil buong araw nandun siya doon sa kanya mga kaibigan. Ilang oras lang kasama mo. Kakain pagkatapos nagmamadali pa. Where you spend your time, you get attached. Pag mas maraming panahon, diyan nabubuo yung pagmamahal mo. Kaya nga, if we spend most of our time with material things, yung mga pagnanasa natin dito sa mundo, paano tayo maaalis ng Diyos dito? Paano niya tayo maidadala sa langit kasama niya? Yan po yung dahilan bakit first, we are praying. Because prayer attaches your soul to God and detaches you from worldly concern. Iniiwas ka ng panalangin ng pagdarasal sa tukso at sa paggawa ng masama. Binibigyan mo ng panahon para manatili ka, para matali ka sa Diyos. Ganyan din po ang pag-aayuno, ang pagsasakripisyo. We discipline our bodies. We remove our attachment from worldly pleasure. Pinapaalala mo sa sarili mo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pag-aayuno na walang ibang makakapagpuno, makakapagbusog sa iyong puso at kaluluwa kung hindi ang tinapay na galing sa langit. It is only the food from heaven, Christ, that could fill you up, makakapagbusog sa iyo. Ganyan din, inaanyayahan po tayo na tumulong sa mga dukha, tulungan ng mga nahihirapan, para naman maalis din natin ang ating pagnanasa sa kayamanan habang ikaw ay palaging nag-iisip kung paano yayaman. Ikaw ay mananatili dito sa mundo, pero habang iniisip mo kung paano ka makakatulong sa mga naghihirapan, mas mamahalin ka ng Diyos. Bakit? Because God loves the poor. You will always find that in the Bible. God loves the poor. When you love the poor, you love God.
When you love the poor, God loves you more. Opo, kulang ang ating oras at panahon para malinis natin ang ating kaluluwa at maligtas tayo. Only the love and the grace of God can save us. But let us try. Subukan po natin sa panahon, sa oras, sa pinagkaloob ng Diyos sa atin. Alisin natin paunti-unti ang ating pagkahumaling, ang pananatili natin dito sa mundo. Dahil ang talagang uuwian natin ay sa langit kasama ng Diyos.